Hello everyone. Sino naaalala nyo doon? Hello everyone. Okay, ngayon i-analyze po natin ang bakbakan nila Nakamura at Fabiano Caruana. Second round Ruby na po. Magkababansa, magkababayan uli ang magkakalaban Nakamura, Fabi at mamaya po isusunod natin sa ibang video analysis game between Vidit and Gukesh. Ang kaibahan lang po sa first round Rubin, meron ng score sila eh. Alam na kung sino leading at alam kung sino ang nahuhuli. Ayan, aamuin natin. Hindi lamang sa board ha. Aamuin natin ang mga bagay-bagay ng resulta. Mamaya tatanungin ko kayo sa end part ng video. Pakipagtyagaan nyo po ito. Ang ginawa ni Nakamura nag-E4, E5 si Fabi, Knight F3, Knight C6. Pinasok ang matandang Roy Lopez. Nag-A6, Bishop A4, Knight F6, nag-D3, Bishop C5, develop, castle at nag-D6 para pakawalan, makahinga ang bishop. C3, nako magdi-D4 yan, pero kinaslingan lang. Rook E1, develop, Knight E7, typical, normal, pupunta yan sa G6. At yan pong Knight E7 na yan, ang nagpawala sa talaan ng aklat. Kasi ang palagian dito yung B5, saka Bishop A7. Yan ang common eh. O pero dito nag-Knight E7, Knight BD2, Knight G6, Knight F1. Normal din naman ang Knight nilalagay sa G3, sa E3. Yan po mga normal maneuvers yan eh. Nag-D5. Nagpaluwag ng space dito si Fabi. Gusto ko maluwag na sentro. Ayan, nag-D5. Kumapture, Knight takes D5. Kumarga ng trap dito si Fabi. Kainin mo, pawn ko, libre yan. Libre yan. Come on, baby. O pero nag-Bishop B3 lang si Naka. Di mo ako maloloko, boy. Bakit po? Kasi pag nag-Knight takes pawn, ito ang laman. May Bishop takes F2. May mga kargahang laman eh. King takes, then Knight takes E5. May ganyan. Na dito, King G1 lang ang gagawin. Kasi kung maa-attract na, oy, may Queen F6 check. Yun ang saklapacious dyan. Lugi ang puti, makukuha Tori eh. O, balik tayo. Kaya, nag-Bishop B3 lang si Naka. C6, patibay lang muna. D4. O, ikaw lang ba ang magpapaluwag ng sentro? Ako din. Knight takes D4, Knight F6, H3. Ayan, para tamang duda rin eh. Baka mamaya mag-Bishop G4. O kaya, Knight G4 mamaya, tumalon yan. Kumapture na, capture. Bakit po binigyan ng Bishop pair minor pieces dito si Naka? Kasi ang dahilan dito ni Fabi, okay, Bishop pair ka, pero meron ka mahinang pawn sa gitna. Isolated yan. Nag-Knight T5. Ayun, binalak muna. Kasi pagka po may isolated, minsan binibigay yan eh. Kaya kailangan pangalagaan muna, black muna. Knight D5. Bishop C2. Naisip naman dito ni Naka, parang wala nang saysay ang pyesa ko dyan. Dito ko na ililipat para ang pressure nandun sa kanyang king. O, diba? Nag-Bishop E6, develop, Knight G3, Knight DF4. Ayan. Medyo na patanong ako dito, bakit kaya pumasok? Ano ang binabalak ng Knight na yan? Meron bang mga something na mga tactical blows dyan? Ayan. Kailangan curious tayo palagi mga kamatsas pag tumira ka laban natin. Bakit lumundag yan dyan? Ano meron? Pinaadis lang ni Naka. Parang wala pa yan Parang ganon. Knight D5 bumalik. O di parang isang tempo lang ang binigay. A3 para walang mga Knight B4 mamaya. Rook E8, Bishop D2, develop, Knight F6 paalis sa tore, Bishop G5 pinin. Nag-H6. Good move kasi napasubo na yung bishop na yan. Obligado ng capturing yan. Queen takes F6 at nag-Queen D2. Ayan, para i-prepare naman ni Naka na yung tore magising, ilagay, baterya sa E-file, nag-Queen G5. Ayan, si Naka kasi yung parang tipong nakapasugod dito eh. Siya yung nagdidikta ng atake. Kaya wais yung Queen G5 na yan. Gusto ni Fabi maibsan ang pressure. Pero ayaw ni Naka, genius din. Para walang queen to queen. Wala! Nag-Knight F4. Ayan na naman. Meron na naman bang mga something-something dyan? Nag-H4. Kanina si Fabi kumarga. Ngayon si Naka naman. Sige, tikman mo to, boy. Tikman mo. Pero nag-Queen D5 lang umiwas na may pasimpleng matchas. Pero alamin muna natin bakit ka umiwas. Pag nag-Queen takes pawn kasi ito po naman may Rook E4. Pin. E-G5 yan. Didepensahan, syempre. Rook E1, baterya.
Yan, na dito, kapansin-pansin na yung knight di makagalaw, ang queen nakahawla. Naku, makakantahan na naman natin ng Boysen yan. Habang buhay. Kulong ang reyna dyan. Tapos may knight F5 mamaya ng mga bitaw. Yan ang nakakatakot dyan. Malalim, malalim yung bigay dito ni Nakamuring. Ano? Nag-queen D5, atake sa G2, nag-rook E4, binarhan at the same time, may tempo attack, knight G6 umatras muna, rook A E1, natupad na pangarap ni Naka. Yes, baterya! Nag-knight F8, iwas, saan ba pupunta yan? D7 to F6 or H7 to F6. Nag-rook E5, atras, may simpleng threat, at nag-H5. Na ilang dito si Naka. Teka muna, naka-threat. Push ko nga muna yan. Pero hindi raw dapat eh. Ang tira ng computer dito na si Stockfish ay Rook 1, E3. Hanggang dulo pala ang kargahan dito. Na kapag kinapture ang pawn sa H4, magna-knight F5. Siyempre, di pwedeng capturing yan. Matatagpasan tore, atras lang yan. Queen F6 at susundan ng malakas na knight D6. Na dito, pagpalagay natin depensahan. O, halimbawa, kasi naka-threat yung B7 eh. May rook F3. Yan ang isa sa mga laman ng sacrifice pag kinagat yung H4 eh. O, threat. Saan pupunta? Queen H4. May rook F4. Todas. Saan pupunta reyna? Ipangsasangga na lang yan. Kaso pipitikin lang ng G3 mga kamatyas. Para yung reyna ay tuluyang bumitaw sa kanyang tore. O, Queen H3, rook takes E7, buong buo. Iyakan time ang black dito mga kamatyas. Kaya balik tayo. No? Pero iba ginawa ni Naka eh. Nag-H5 eh. Bishop D7 si Fabi para mabawas-bawasan ang pressure, mabawasan ang battery sa e-file. Bishop D7 pero dapat daw po Queen to B6. Pressure muna sa B2 then followed by Rook A D8. Ayan. O nga no, ganda nga no. O, dito kasi sa ginawa, tingnan yung evaluation bar umangat to. Bishop D7, Rook takes E8, wais yan. Bakit? O, kahit pa paano, napaatras ang bishop. Diba? Knight F5, wais na naman. O, yan ang mga important squares na dapat bantayan dyan. Queen F6, medyo tamang duda rin si Fabi. Teka muna, baka mamaya, hatawan ako ng sacrifice dyan. O, iba na yung nandyan ng reyna. No? Iba yung maagap kagad. Okay? At nag-Queen B4. Okay, itong Queen B4, simpleng tiniret ang pawn sa B7. Dito naman, B5. Ayun. Sa letrang B, bumi. Bumigay. parang naalala ko yung mga larong bingo eh, no? Letrang B. Bigas. Oh, dito, letrang B. Bumi. Bumigay po yung B5. Nako, yari tayo dyan. Dapat daw po, medyo mahirap din makita yung tira. Bishop D7 eh. O, di ba? Pag kinapture yung B7, sasabay. Kumbaga, pag kinapture yun, lalabas 2 minor pieces sa isang tore. Kaya, pipiliing capturein, yan, sa F5, tapos mag-rook D8, iiwas, Bishop C2, Rook takes D4, and Queen takes A6. So, lamang lang ng kaunti dito ang puti. Okay? Pero balik tayo mga kamatyas. Ang ginawa kasi bumi, B5. At dito po, sige, paki-analyze nyo ang napakaganda. Simple lang pero napakagandang ginawa ni Naka. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Knight E7. Good move. Only move, King H8, di pwedeng umangat. May sniper. Pero dito, ito na yung pinakalaman ng Knight E7 kung bakit ginawa ni Naka. Knight D5, boom! Pagtira dyan, nakatret ang reyna, nakaiwang nakatret din ang knight sa F8. Ano pipiliin mong iligtas? Reyna o Yokabab? Pero sa sitwasyong ito, kailangang bitawan na talaga ang reyna. Mag-bishop D7 na lang para yung knight may depensa. Kasi kung iiwas lang pagpalagay natin, iiwas ang queen G5, tatanggapin na lang na capturein, matchas pa di makaangat, may bishop. Ang ganda! Pero, ganun pa man, maganda ang naging game. Sabi ko sa inyo, pagka mga ganito, mga tournament na sinusubaybayan natin, wag lang yung puro, ay, ang galing, ang ganda. Tingnan natin ang standing, mga kamatyas, ha? Kasi iba na to eh. May posibilidad din, no, na pwede rin bigayan.
O pwede rin naman naglaban. Ayan. O ito po yung standing. Si Nakamura, 4.5 points. Pumapangatlo. Ibig sabihin, nung naglaban sila ni Fabi, 4 points si Fabi already. Si Nakamura, lalabas, 3.5 lang. Pwedeng naglaban. Kasi lamang nga ng score si Fabi eh. O, di ba? O, yan ang sinasabi kong analysis. Lamang ng score eh, 4 points nga eh. Ibig sabihin si Nakamura bago manalo kay Fabi, 3.5 yan. Ibig sabihin laban talaga. Ha? Kasi kung magbibigayan to, bakit hindi ibigay kay Fabi? Dahil pareho silang USA, halimbawa, di ba? O yan, yan ang sa aking side ha. Pero depende pa rin po sa inyong mga komento at nakikita at nararamdaman, analysis nyo, lapag nyo lang sa comment section below. Usap tayo, huwag tayo mag-aaway. Maraming salamat. Mamaya po tingnan natin ang bakbakang Gukesh and Vidit at aamuyin din natin ang mga something-something sa mga score-score. Okay? Maraming salamat po sa mga gusto mag-avail ng Kamachas merchandise. Bubuksan po ngayong araw ni Queen Kwang Kwong ni Mrs. ang online Shopee link namin na Kamachas Sporting Goods Shop. Kasi sinarado po namin nung nasa probinsya kami. Ngayon po nandito na ako sa studio ko. Yay! Okay po mga Kamachas, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.